na 'to. Na Lord, patuloy mong ilagay sa aking mga dila, Panginoon, ang espiritu ng buhay, o Diyos, ng iyong mga salita, na mabuhay ito, Panginoon, at maitanim sa aming mga puso, Ama, the way na gusto mo na makita namin, Ama, ang iyong pagkatao, o Diyos, ang iyong pagka-Diyos, Panginoon, ang iyong katotohanan, Ama, ang iyong tinig, Panginoon ko, nasa pinakamalalim, Ama, na pangunawa, o Diyos, kung bakit kami nandito, kung bakit ikaw ang faithful na shepherd, kung bakit ikaw ang boses na kailangan naming ipalaw, Panginoon, at na mag-lead sa amin, Ama, sa kapayapaan, na magdadala sa amin sa guide path, Panginoon, ng righteousness, Panginoon, at green pasture, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding, Ama. Patuloy mo akong pagkalooban, Ama, ng grace, Ama, na nagmumula sa iyo, and mercy sa araw na to. Patawarin mo rin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa way namin, sa action namin, Panginoon. Hayaan mong ang pangalan mo ang mag-glorify, ma-magnify sa aming mga buhay. As a Christian na may integrity, Panginoon, at banal na takot sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na nagligtas sa bawat isa sa amin. I-lead mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Ama, na makita namin ang totoong buhay, ang totoong will mo as a daughter and as a son, Panginoon. Hallelujah, na minsan nawala, Panginoon ko. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, niyakap mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa mensahe sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Nadako po tayo sa message, a distinct Jesus, part 2. Amen. So, praise the Lord. Anyway, actually, hindi rin po medyo maganda yung pakiramdam ko. Ano? May sore throat din po ako. And kahapon pa ako. Hindi po okay. Pero, purihin po ang Panginoon. Kaya yung gamot pong ininom ko, talagang napatulog yata ako. Na-late po ako ng gising. Kahit yung alarm, hindi ko po narinig. Amen. So, purihin ng Diyos. Tayo po ay dadako sa ating message. Amen. A distinct Jesus, our Lord Jesus Christ. Amen. So, nakita po natin yung ating pinag-aralan last week. Amen. So, ang kitot po natin, the case for Jesus was not built by His followers alone. What they died for, you get to live in. So, ito yung pag-aaralan natin ngayong araw na to. Amen. Na hindi po na-built ang case o yung kaso na ng ating Panginoon noon po sa mga sumunod lang sa kanya. Amen. Na-built din ito kasi dahil sa ginawa nila. Amen. Na namatay sila para sa Panginoon dahil nabuhay silang naniniwala sa Panginoon. Amen. So, naniniwala ako na bawat isa sa atin po, dito mananampalataya tayo, ito rin dapat yung maging buhay natin. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ngayong gabi kakatagpuin po ng message. Kaya ang core truth dito, o yung pinakapangunahing katotohanan po, ang pananampalataya natin ay hindi bulag. Amen? Sino man na nagsasabi dito na ang faith is blind, nagkakamali po tayo. Hindi po bulag ang pananampalataya. Actually, ang meaning nga ng pananampalataya, ito ay isang paniniwala mo na may substance kang nakikita, na you hope for, 'di ba? Na hindi na nakita mo siya, amen, kaya ka umaasa. So, sa madaling salita, hindi po siya blind. Amen? So, faith is not blind. Trusting God and faith is two different things. Yung trusting po, amen, wala kang nakita dun. Nagtitiwala ka kahit wala kang nakikita. Kasi andun yung pagkakakilala mo sa Panginoon na yun. Pero yung faith po, ito po is wala, hindi to bulag dahil may nakikita ka dito. Kaya ka nga nananampalataya sa Panginoon kasi maraming case siya pinakita sa'yo. Amen? The case for Jesus withstood examination by people who sent out to disprove it and could not. Maraming mga tao na pinadala para hindi patunayan na hindi totoo po. Amen? Yung
tinatayuan nila na pagsamba o paniniwala sa Panginoon pero hindi sila nagtagumpay. Amen? So what we have established, ano ba yung kailangan nating i-establish ngayong araw na to? So nabaybay po natin the God distinct. Amen? Like I said, hindi po siya madaling gawin na mensahe. Hindi po siya basta motivation lang or we have to search the truth. So, yung binabaybay natin, pang-apat na po to, the distinct Jesus, amen, part 2. So, yung una po natin, a God is a distinct God, amen, a one Father, a Father of the Son, the one God, the Father, the Son, and the Spirit, co-equal, co-eternal, without hierarchy. The Son was never created. He was before all created things. Andito na siya before pa lahat. All things were created by Him and for Him. Sa Kanya at para sa Kanya. Lahat ng nilalang. He holds all things together. Siya po ang humahawak sa lahat ng bagay. Amen? So ano man po yung pasasalamat ninyo, ano man yung pinagdadaanan ninyo ngayon, amen? Huwag po sanang mawala yung ating pagtingin sa Panginoon na ano man ang bagay na yan, pangit o mabuti, hawak yan ng Diyos. Kaya, huwag nating gawing Diyos yung sarili natin. Tumingin tayo sa Panginoon sa kayang mag-control ng lahat ng bagay. Amen. Ano man ang sitwasyon ninyo ngayong oras na to, lahat tayo, bawat isa sa atin may sitwasyon. Huwag ninyong kakalimutan yung distinct God na to, na sinabi sa atin nung nakaraang mga linggo na He holds all things together. Wala sa iyo yung control, wala sa akin yung control, nasa Kanya ang control. So kung merong Diyos na naghahawak ng control, saan ka magtitiwala? Amen? So, malinaw po yun sa bawat isa sa atin. Next, Jesus is distinct. Amen? Hindi mo mahiwaga ang Panginoon, hindi mo siya maipapaliwanag, hindi mo kayang hanapin ang thought niya, amen, ang way niya, kahit papangit yung nangyari sa atin. But Jesus, nagpakilala siya, amen, in 8 statement of I am. Before Abraham was born, I am. Sabi niya po, the crowd reached for stone. They understood exactly what he meant. He rose bodily from the dead and appeared to hundreds of witnesses. Almost 500 po, no? Na mga tao ang nakawitness sa kanya. Amen. So nakita natin yung ilang I am the bread, I am the vine, I am the gate. Amen. Last week po. Sa 1 John 1 and 2, pabasa nga po sa Tagalog. 1 John po, 1 and 2 po. 1 John 1 and 2, sabi niya po sa English, basahin ko muna, that which was from the beginning, which we have heard, which have seen in our eyes, which we have looked at and our hand have touched. This is proclaimed concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testified to it. 1 John 1 and 2 po. Amen po. 1 John 1 and 2. Ipinaalam namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na naroon na buhat pa sa simula, tungkol sa salita ng buhay na aming narinig. Nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin at pinatotohanan, ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Amen po. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Amen. So ito po sinulat po ni John. Hindi niya po ito sinulat para lang sa mythology or metaphor. He is pointing to a testimony of people who were actually there. Nandun po sila. Noong mga panahon na yun, nasaksihan nila. Who heard him, nakarinig sa kanya, who saw him, and who touched him. Nakarinig, nakakita, at nahawakan po siya. So ito po ang sumulat, amen, na nagpapatibay at nagpapatunay po sa Panginoong ito, sa anak ng Diyos. Number 1 point po natin,
the case for Jesus was not built by his followers alone. Amen? Yung case na po nito about Jesus, hindi po ito na-built dahil lang sa kanyang mga followers. Nung kinlaim po ito, when Jesus made the claim, he made. Yung mga people po na malapit sa kanya, amen, na mga closest po, na mga pinili niya. Yung iba po, amen, na lahat ng mga nakakita sa kanya, yung iba nag-walk away, amen. Yung iba po, hindi sila makapaniwala, hindi sila makastand, amen, sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Pero yung mga natira po, amen, na nag-remain po sa ating Panginoong Jesus, tumayo sila ng boldly. Amen. After ng resurrection ni God, may mga tumalikod. Kung natatandaan niyo po, yung aking topic na found, yung series po ng found na ginawa ko, nakita niyo po lahat ng mga followers niya doon, mula sa unang nakakita sa kanya, kay Mary. Amen. Hanggang sa mga disipulo po. Amen. Hanggang sa mga tao, amen, na after ng resurrection niya. I believe na ilatag ko po yun ng maayos yung found na after ng resurrection ng Panginoon na naging bold sila. Peter, lalo silang naging bold. Amen. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Nung pinaalala sa kanya na siya ay tinawag na pastor, apostol. Amen. Yung mga tao, sila Mary, sila Thomas. Amen. After ng resurrection, naging bold po sila. Naging sobrang bold sila kasi nakita nila ang katotohanan kung paanong pinatotohanan ng Panginoon. He never just say it. Ginawa niya po, amen, at naganap po. He fulfilled, amen, lahat ng mga sinabi niya po. Hindi niya lang basta, sinabi, kundi na-proclaim po ito dahil sa mga cause ng mga buhay ng mga tao din na nagpatotoo. Ang perfect example po natin dito si Peter. Nung sinabi sa kanya ni Jesus, amen, isa sa kanyang mga disciple, nag-suffer po, namatay, amen, ng ating Panginoon at nabuhay muli sa pangatlong araw. Pero si Peter po, amen, na alam niyo yung hinila siya at nung nirebuke siya ng Panginoon doon sa Matthew 16 na naka-record po sa Bible, nung sinabi sa kanya ni Peter, amen, at sinabi sa kanya ng Panginoon na pinatotohanan na ni Peter na ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Mesaya. Nung sinabi niya na ang ama ko ang nagsabi sa iyo niyan. Amen? And then suddenly, 'di ba, bigla pong sinabi ng Panginoon sa kanya na nung sinabi ni Peter na hindi ka pwedeng mamatay. Anong nirebuke siya ng Panginoon? Get behind me, Satan. Amen? So ito yung same man, amen, na namatay din po sa katotohanan. Amen? So makikita natin na hindi lang po sa mga disciple niya na may mga nagyari na mga conversation na ganito po at sa crucifixion ng Panginoon, hindi po ito nabago sa kanilang mga isip. Amen? Nagbago po ito dahil sa mga bagay na tinayuan nila na willing po sila na i-take risk. Amen? After ng resurrection, hindi lang to only things na nag-explain para lumayo sila sa Panginoon. Si Peter po, hindi siya mag-isa. Hindi siya nag-isa. Amen? Kasama niya si James, the brother of John. Amen? Na natanggalan din ng ulo. Pinutol po ang kanyang ulo by Herod dahil sa pagkilala niya sa Panginoon. Amen? Makikita po natin yan sa Acts 12. Si Peter din po, amen, na crucified under Nero. Recorded din po yan sa earlier church ng Father. And Paul was beheaded, naputulan din po ng ulo sa Roma. Documented by multiple early Christian writers. Mga kapatid, itong mga tao na to naglingkod po hanggang kamatayan. Kamusta ka? Kamusta ako?
Kamusta po tayo? Are we willing to die po hanggang kamatayan? Si Peter po, namatay siya sa paglilingkod sa Panginoon, pinako sa krus, pabaligtad. Ito yung mga tao, amen, na, na tinayuan po nila yung pananampalataya nila. Kamusta tayo ngayon? Are we in our convenience story? Nasa convenience story ba tayo ng paglilingkod sa Panginoon? Amen? Maaari, yung iba sa atin, convenient pa tayo ngayon. Amen? Pero itong mga tao na to, ano po, pinili nilang mamatay dahil sa paglilingkod. Amen? They are the men na may pamilya din katulad ninyo. May mga anak din po sila. Amen? Katulad ninyo. Pero hindi nila ni-refuse na hindi sila makapaglingkod sa Diyos, even in the last breath ng buhay nila. Hindi po sila yung klase ng tao na namatay lang to know something or to know lies o kasinungalingan. These are all men na nag-witness po, nag-eyewitness, not to the belief, but to an event. Hindi lang sa belief nila na sinabi nila, naniniwala naman ako na may Diyos. Kasama po sila sa event. Kasama sila ng anak ng Diyos na lumakad na nagpahayag ng good news. Kasama sila na nagbibigay ng pagkain sa 5,000. More than 5,000. Kasama sila na lumakad sa ibabaw ng tubig. Kasama sila na naka-witness ng mga himala ng Panginoon. At bukod doon, may mga hostile witnesses din po na mga people na nagsulat ng mga libro. Amen? Mga tao po na every season na diniscredit sa Christianity. Lahat ng ito is never disputed, the core of fact. Pag sinabing disputed, kahit napatunayan nila na may kasinungalingan ang lahat ng ito, wala po nakapagpatotoo na kasinungalingan lang lahat ng ito. Ang lahat ng meaning, amen, ang significant distinction ng Panginoon natin. Wala kahit isa sa kanila, sa buong mundo po, na nagsasabing hindi totoo ang nangyaring ito dahil may mga witnesses po na nagpatotoong totoo ito. Amen? Katulad po ng topic natin last week, sa mundong ito, kapag kailangan mo ng 2 witnesses, naniniwala na yung mga tao. Ito po, 500, more than 500 witnesses. Amen? Bakit ko sinasabi to sa inyo? Bakit ba kailangan natin pag-aralan to, kapatid? Kasi ngayon, isa ka sa witness. Amen? Naniniwala ako na kinatagpo ka rin. Maaring hindi mo nakita si Jesus katulad ni Pablo, pero si Tatay Pablo po, na ano niya, in the light, 'di ba? Greatest light na hindi man niya nakita talagang actual si Jesus Christ, yung transformation na ginawa sa kanya ng Panginoon. Apostle Paul, may pinakamaraming aklat na naisulat sa bagong tipan. Amen. He was transformed by the power of the Holy Spirit nung siya ay nabaptize. Meron pong isang witness na si Tacitus, a Roman historian writing around 1106 AD, 116 AD po, with content for Christianity, is still recorded that Christ suffered an extreme penalty during the reign of Tiberius and hand of Pontius Pilate. He was dismissing the movement and his doing so, he confirmed the crucifixion. Amen? Hindi po ito biblical pero nakasulat po ito. Amen? Sa book ng source ng Annals of Tacitus, book 15, chapter 44. Si Josephus po, a Jewish historian, amen, around 93 AD, nag-document po siya about kay Jesus was real. Yung historical figure po ng crucifixion, kasi di ba tayo po may mga investigation. Amen? Kung totoo po nangyari. O ito pong mga to, ito po yung mga tao na yon. Kung mga sa mga FBI, ganyan, ito sila. Na sinundan po nila yung document po ng kay Jesus Christ. And napatunayan nila yung real na historical figure po ng crucified under Pontius Pilate. And that are those who love Him. Na-report din po na buhay ang Panginoon ng third day. Ito pong Jewish historian na to, na sinulat niya yung living memory po ng event
Ang source po ng librong ito sa Antiques of the Jews, Book 18, Chapter 3. Amen? Sa Pliny of Younger, a Roman governor writing an emperor around 112 AD po. Dinescribe niya din ang Christians gathering before dawn ng kanta ng hymn po for Christ as a God. Within a single generation of resurrection, the worship of Jesus as divine was not later developed. It was present from the beginning. From the beginning po, present ito. Hindi po siya lumilipas, hindi siya natatapos. Ang source po, letter of Pliny the Younger, Book 10, letter 96. Amen. Hindi ko po sinasabi ito para lang sa friendly witnesses. It is exactly what make them significant. Nakilala sila dahil sa pinakilala nilang great God. Great Son of God. Kaya nga kung gusto mong makilala, kung gusto mo totoong makilala, maglingkod ka sa great God. Amen? Gusto mo maging anointed? Sabi ko nga sa inyo, yung isang pastor, di ba? Gusto niya maging anointed katulad daw ng kanyang leader, katulad daw ng kanyang pastor. Ang panalangin ng kanyang leader, sabi sa kanya, Lord, bigyan mo siya ng maraming pagsubok. Sandali lang. Sabi ko sa'yo, Pastor, gusto ko lang naman maging anointed eh. That's make him anointed. Maraming pagsubok, di ba? Marami kang pagsubok na malalampasan. Kasi naglilingkod ka sa great God. Ito mga tao na to, mga kapatid, hindi biro pinagdaanan ko ng mga naging witness na to. Hindi lang sila naging eyewitness. Kasama sila sa event. Amen? Ng tinutulisag, ano po, yon tinutuligsa ng mga tao, hinahanap, nagtatago sila, amen, dahil sa kanilang pinaglilingkuran. At hindi po yun biro. Amen? Kaya nga yung mga people na to, hindi lang sila naging close sa Panginoon na yon para lang sabihin itong mga kwento na to. Si Apostle Paul po, writing the Church of Philippi, around 61 AD, approximate 30 years after the resurrection. 30 years po after na nag-resurrect si God. Na-record ito something earliest Christian was already singing. Most scholars believe that Paul is quoting a hymn that predate this letter, pushing the origin of the belief even closest the event themselves. Okay? So the belief of Jesus was God. Hindi lang po to something in church developed gradually para over the centuries. Hindi po ganun. It was from the beginning, kinakanta na ng mga people, amen, ng mga tao sa room na yon, yung kantang ito. Sabi po sa Philippians 2, pahanap po Ate Rubilin, Philippians 2, 6 and 11, who he being very nature, God, did not consider equality with God something to be used to his own advantages. Rather, he has himself nothing by taking the very nature of a servant, being made a human likeness, and being found in the appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That is the name of Jesus. Every knee should bow and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Philippians 2, 6 and 11 po. Hanggang 11. Sis, ano po, Philippians 2? 6 po, hanggang 11. Philippians 6 to 11. Philippians 2 po, 6 hanggang 11. Six. Amen. Philippos 2, verse 6 to 11. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pang hawakan. 7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan
Sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya, at kikilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Amen po. Purihin yung Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Amen. Amen. Pahanap po yung Hebreo 1, ate. 1 hanggang 3, mamaya po. So, dito po ano makikita natin, being in the very nature of God, sinabi doon, no? Equal with God, exalted to His highest place, given the name above all name. Amen? Hindi lang po ito basta lengguwahe ng propeta. Amen? Ito po ay language of someone who shared the nature of God. Amen? Kabahagi po siya. Bahagi siya ng nature ng Diyos. And will be worship. I-worship natin to, sasambahin natin to. At the end of all things, hanggang sa katapusan mga kapatid, we have to acknowledge Him. Kaya ano man yung pinapatayo sa inyo, ano man yung hinahawakan ninyo, ano man yung in-steward sa inyo, siguraduhin niyo po na ginagawa niyo yan para sa Panginoong ito dahil luluwalhatiin ng lahat at luluhudan ng lahat ng tuhod ang Diyos na to. Sa kababaihan pinag-aralan po natin, all nation. Sinasabi niya po dito, hindi isa, even ang demonyo luluhod sa pangalang ito. Amen? Kaya kung ano man ang sumisira, ano man ang bumubuwag, ano man ang nagkakaroon ng division, destruction, amen? Huwag mawala ang mata ninyo sa Panginoong ito. Amen? Ipinakikilala ko po yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Diyos ng online na to. Diyos na nagpapagaling ng sakit. Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Diyos na umaayos. Diyos na luluhudan na lahat ng tuhod. Kahit pa saang dako ng mundo. Kahit pa saang realm sila, nasa spirit realm man sila, heavenly realm man sila, demonic man sila, Satan man sila, wala po akong pakialam. Ito po yung Diyos na pinakikilala ko, the Son of God. A distinct Jesus na sinasamba mo at sinasamba ko. Walang kapantay. Above all name. Mataas pa sa mas mataas. Hindi lang po to just language na kinikreate ng mga bibig ko sa oras na to. Amen? This is a true God. Huwag kang mapagod. Huwag kang tamad. Huwag kang tamaring paglingkuran ito kasi, kapatid, this is life. Kung uhaw ka, this is water. This is the source of everything. Hindi ko alam kung bakit ko binabaybay yung mensaheng ito. Pero this is the weight. Napakabigat para sa akin na gawin yung mensahe na binabaybay ko na parang hindi ko matatapos, hindi ko kayang tapusin. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng mga darating pa. Marami pa tayong pagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoong ito. Kaya kung piling mo sumusuko ka na ngayon, wag. Wag, kasi we're walking from victory to victory, kapatid. We are fulfilled because of this Son of God. I believe na hindi magte-take risk yung mga taong ito para mamatay lang. Napugutan ng ulo para sa pangalang ito. And they are not dead. They are alive. Buhay sila. Buhay sila. Kaya hanggang ngayon, ipinapakalat natin yung good news and gospel because this is good sa bawat isa. This is good sa mga tao. This is good sa barangay ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, sa mga anak nyo, apo nyo, at sa kaapu-apuhan pa. All generation. All ancient. Lahat ng lahi.
This is good. Kaya kung tinalaga kayo na mag-share ng gospel, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat lakad mo. Kung yun yung binigay sa'yo ng Panginoon na magturo, ipakilala ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao, gawin mo. Because you're not walking sa kasinungalingan. You're walking to the truth kasama ng mga followers na to. Na hindi lang siya, sinasabi ko sa inyo ngayon, na hindi lang yung followers niya ang nakakilala sa Panginoong ito. Hindi lang yung mga followers niya alone ang nag-build ng paniniwalang ito. May mga tao pa, amen, na nakasaksi, na hindi lang nakasulat sa Bible na nakakita sa Panginoong ito na siya ay nabuhay muli. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin. Maybe you think na hindi kayo interesado kasi mas interesado kayo sa ibang mensahe, but this is our doctrine. This is our belief. This is the foundation ng fulfillment ng lahat ng hinahayag natin ngayon. Amen. This is the good news. This is the name above all name. At dahil dito sa pangalan na to, kaya tayo nakakaharap sa Ama. Dahil sa Diyos na to, kaya tayo nagkaroon ng banal na spirito dahil sa pag-alis niya. Kaya tayo may comforter, kaya tayo may helper. Amen. Hebrew 1 and 3, pabasa nga po. Amen. Hebrew 1:1 to 3. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Exact representation, kapatid. Exact character. Amen. The impression left by a king, signet ring pressed into wax. The impression was not a copy. Hindi lang po ito copy of the ring. It was the ring exactly imprint. Alam niyo po, same image, same weight, same authority. Hindi pwede pong paghiwalayin. Kaya yung nagsulat po ng Hebrew na to, hindi niya lang sinasabi na the Son in the highest accurate reproduction of God. Amen? Hindi po. Sinasabi niya dito na yung Son nagbe-bear po ng same nature and same substance ng Father. Amen? That is the distinction. And it's not a small one. Amen? Hindi lang to copy na nag-i-exist na apart po from its original. Hindi po. Amen? It is same nature, same substance, same weight. Amen? Kaya every voice today, maging hostile ka man o naging saksi man sila, 'di ba? Devoted, Roman man sila o Jews, they arrive at the same data point, mga kapatid. Same evidence. Same ng mga naging followers po ni Jesus. Kaya ang katotohanan po dito, we're not disputed, mga kapatid. Hindi tayo sumusunod sa kasinungalingan. Sumusunod tayo sa katotohanan. Amen? Na totoo siyang Diyos. Na hindi tayo nadidistort.
Naka-align po tayo. Amen? Kaya kung nag-i-spend po tayo ng oras ngayong gabing ito para malaman ang katotohanan kung tayo ba ang naka-align sa Panginoon na sinasamba natin, kung kinikritik tayo ng ibang tao, tinatawanan tayo ng ibang tao, why we have to study the Bible. Amen? We have to accept the fact, ang katotohanan po na hindi tayo nadidistort o hindi tayo disputed sa ating pinaniniwalaan. Jesus died by crucifixion. His tomb was found empty. Totoo po yun. Yung mga disciple niya, nag-report po sila na nakita siyang buhay. Mga disciple po na nag-transform after nang namatay ang Panginoon. The resurrection is not the only history po na maririnig natin ang explanation sa katotohanan ng ginawa ng ating Panginoon. Hindi ka tumatayo, kapatid, sa legend. Hindi ka lang tumatayo sa basta history. You are standing na nagke-claim po, amen, na in-examine ito very carefully ng mga tao na nag-aral, ng mga tao na hindi basta-basta mga tao lang. Amen? Hindi ito history, hindi ito legend na tinutuklas nila para lang mag-collapse under the examination. Hindi po, may napatunayan sila. May katotohanan sa tinatayuan natin. Kaya gusto ko sa bawat isa at gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, carry this. Dalhin natin to, kapatid. Kapag nagda-doubt ka, amen? Kapag meron ka pa ring doubt, at dumating yung doubt, yung pagdududa mo sa buhay mo, sa sinasamba mo na Panginoon na to. Amen? Hindi mo kailangan malito na mamili between faith and evidence. Hindi mo kailangan malito, mga kapatid, o magdalawang isip na susunod ba ako sa Diyos na to na may pananampalataya at may ebidensya, because you have both. You have both. May ebidensya ka at may patunay ng pananampalataya mo. Kung bakit ka may assurance, kung bakit ka sumusunod, kung bakit naniniwala ka sa mga pangakong ito, because this is fulfilled. You have the both. Amen? Sa lahat ng mga historya na ginawa ng mga Roman na to, sa mga Christianity, amen, sa mga Jewish scholar na nag-motivate po para isupport yung mga librong ginawa nila para magpatotoo na hindi lang to basta legend. They are serious. Matatalino pong tao na nag-approach ng skeptic and nag-found ng evidence para in compiling, magkaroon ng compilation po sa mga ine-expect natin ngayon at sa mga binabasa natin. So kapatid, your faith is not blind. Hindi po bulag. Amen? Ang case po ni Jesus Christ is na-examine ng mga matatalinong tao at hindi po ito na-dispute. Ito po, hindi rin ito na-disprove. Kasi hindi nila kayang patunayan na hindi ito totoo. Dahil ang lahat ng ito ay katotohanan po. Stand in it without apology. Tayuan po natin to nang hindi nag-apologize sa mga tao because the evidence does not require one. Marami pong nagpatotoo. Amen? Si James po, hindi siya namatay sa theological opinion. Amen? Kaya kung ang batsisihan lang natin dahil sa pinag-aralan natin sa knowledge ng theological, na po, asamin din natin revelation and wisdom ng Panginoon. Sila James and Peter, hindi sila namatay dahil sa theological opinion. Peter was not crucified for a feeling o sa emosyon. Amen? Si Paul po, hindi siya naputulan ng ulo dahil hindi totoo yung kanyang tinatayuan. At kung anumang bagay na kanilang kinamatay, mga kapatid, kailangan mong mabuhay para doon. Namatay sila para mabuhay tayo. Namatay ang Son of God para magkaroon tayo ng eternal na buhay. At pinaglaban ng mga taong ito para hanggang ngayon matanggap natin ito. Kaya ikaw din tayuan mo. Not someday. Not pag gusto mo lang.
Not pag okay ka lang o nabe-bless ka. Hindi kapag nakatanggap ka na ng answer prayer or natanggap mo yung sagot sa mga tanong mo. Hindi kapag nagda-doubt ka tapos nawala yung doubt mo. Right now. Right now. The same Jesus po. Same Jesus na si Peter, dininay niya. And then after that, pinaniwalaan niya. Pinroclaim niya sa maraming tao. Even it cost everything sa kanya. Kaya kung nasang kwarto ka man ngayon at naririnig mo to, gusto ko malaman mo na hindi lang to basta historical. Hindi lang to figure ng location, amen, na nakalocate. O hindi lang ito theological concept that you have to master. As a living person who know your name and has never stopped pursuing you. Ito yung mga tao na nabuhay. Ito yung Panginoon na pinaglaban nila, amen, hanggang kamatayan. So kung ano man yung doubt na naririnig mo na loudest sa buhay mo ngayon, or lately, yung doubt na magpapatuloy pa ba ako sa paglilingkod sa'yo o hindi na? Susundin ko pa ba ito kahit nahihirapan ako? Mga kapatid, there is evidence ng victory ng mga tao na nag-examine at nagpatotoo ng lahat ng ito. Nag-take risk ng buhay nila. Ano pang ebidensya ang gusto mo? Ano pang ine-examine mo today para lang mapatunayan na buhay siyang Diyos? Amen? It is a distinct Jesus, amen, na luluhudan ng lahat ng tuhod. Hindi ka nagkakamali ng sinusundan. At kung mamatay ka man para sa Panginoong ito, it is a gain. Walang masasayang sa paglilingkod mo. Dahil ito ang katotohanan. Your faith is not blind. Purihin ang Panginoon, let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father God, for your word na nag-a-assure sa bawat isa sa amin that there is no condemnation for those who belong to you. Thank you for the glorious work of salvation, Panginoon. Yung law ng spiritual of life na sinet mo sa kalayaan ng bawat isa sa amin sa law ng sin and death. Thank you, Father God, for the freedom, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, for you create all things. And all things na kinreate mo, Panginoon ko, sa'yo at para sa'yo. Hayaan mo panghawakan namin, Ama, ang katotohanan, Panginoon ko, sa oras na to na hindi nagkamali at hindi bulag ang aming pananampalataya sa pagsunod sa'yo. Patuloy mo kami, Panginoon, i-field, Ama, ng katotohanan. Patuloy mo kaming paalalahanan sa panahon na nagda-doubt kami at patuloy naming matayuan hanggang wakas ang aming belief, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pananampalataya sa Diyos na buhay dahil sa iyo walang kamatayan. Maraming salamat po, Ama, sa oras na to. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe